So guys, for today's video, mag-unlock tayo or magdidibran tayo ng B310S938 na model. Ayun. So hindi pa ito nabubuksan. So nakasil pa siya. So disregard nyo lang to. Medyo kumupas na yung kulay niya. Pero naka-globe lock pa to. Itong Huawei model ng Globe at Home prepaid Wi-Fi. So para madibran natin siya, kailangan natin gumamit ng tools. So first yung laptop or PC nyo, at saka meron tayong i-download na firmware, yung software, ayan, sa ating laptop. Ayan. So, closer lang natin. So, ayan. So, may download tayo na firmware, software sa ating PC or laptop. So simulan na natin. Let's go. First, babaklasin muna natin to. Saka gamit nga pala tayo na ito ng USB, yung lumang USB nyo. So pwede kayong gumamit ito. Yung galing sa pinaglumaan natin na mouse. So ang kukunin lang natin ito, instead na 1 meter yung haba, so mga ganito lang kahaba, isang dangkal o mga 10 inch lang, 8 inch or 10 inch. Ayan, puputulin natin sa dito. Konting. So hihinangin natin siya. Gamit tayo ng panghinang. Kung wala kayo panghinang, is mas mainam gamit kayo ng glue gun o glue stick. So, kunin natin yung positive negative nito na wire. So ayan, positive negative lang naman yung kailangan natin dito. May 4 siya na wire. Ayan, ready lang muna natin siya. So baklasin na natin siya. Ito na pambaklas. Then papansin nyo, itong parang barcode niya. So nakadepende pa rin yung barcode niya nandito. Kung sticker lang yung barcode niya, at saka yung dito naman nakikita natin. Close lang natin yun. Tapos may hihinang tayo dito. So kung nakikita nyo, itong sa kabila, hindi kayo malito. Itong tatlo. Itong parang tatlong dot. Ayan. Dito natin siya ilalagay. Positive, negative at saka ground. Hihinangin natin siya dito sa tatlo na yan. Yung tatlong wire din ang galing sa USB. Ito. Yung tatlong wire. So, ayan. Hinangin lang natin ito. So, tingnan nyo na lang kung ano yung sunod-sunod na pagkakasunod-sunod na wire. Hinangin natin siya dyan. So hinangin lang muna natin.
kukunin lang natin dito is yung white at saka green, then yung black. So disregard nyo tong color red. So ganyan ang tsura niya. White, green, black. Make sure hindi magdikit yung pagka-solder nyo. Ayan. Tignan nyo muna, double check mo yung pag-jumper nyo. Ayan. Then, yung sinabi ko kanina is may download dapat kayo na firmware or yung software. Yung pag-dibran natin. So, ito siya. So, na-download natin yung drivers. Wow, ito. Dito. Ito na siya. So, ito. Yung B310 may 3A. So, para pala maging successful yung pag-dibran natin, kailangan natin gumamit ng pan-jumper ito. So, maliit na copper. So, any metal conductor na pwede. So, ito yung sa may wire. Copper wire. Maliit lang siya. I-jumper natin siya dito. Habang pag-didikit natin yan sa baba. Kailangan, pag dinikit natin to, hindi siya ilaw. Hindi mag-woot up yung mga LED lights ng modem natin. So, umpisa na natin. Then, ito na, naka-extract na nga pala yung Huawei driver. Tabi ko lang dito. Ayan. Ayan. Tabi lang natin dyan. Then, open natin ito. Open natin. Ayan. Ganyan. So, nandito naman is read me first. So, okay. So, example, kailangan yung serial number ng itong modem nyo. Ayan, yung serial number is nakasave nyo muna. Ilagay nyo muna sa note. Example of my device information. Ayan. So, IMEI, isave nyo din. Yung IMEI nito is nakalagay naman dito sa may cover. IMEI ng inyong mga, ayan, yung password, yung, ano ba, landmark address. So, yung landmark address, save nyo din para, kasi lahat yan ma-erase once na nag-debrand tayo or nag-open line tayo. Then, Wi-Fi SSID, so nakalagay naman dito. Then, yung password, save natin. Password, then, ano pa, serial number,
Yung serial number, ayan. Nandito naman sa may cover niya, sa baba. So, save nyo na lang yung device information. So, ang IMEI serial number, Wi-Fi SD card, SID, at Wi-Fi password ay nasa ilalim or nasa likod ng modem at ayan. Modem at nakasulat sa sticker. So, nakalagay naman yan. So, ayan. So, malinaw na. So, dito naman, kailangan natin so, EDB driver, Huawei driver, ito yung i-run natin mamaya. So, version, kung dito naman sa version, USB loader, so B310S936, version B. So, yung version B, dito nyo makikita kung anong version ng inyong modem. So, dahil naka-sticker yung barcode natin, naka-version ano tayo? Version A. Ayan o. So, ayan. Version A. Ito yung version B. Kung yung barcode niya is naka-attach ng naka-seal. Or, ayan. Kita nyo naman. Dahil tayo is version A, ito yung gagamitin natin na version A na model. Ayan. So, ito yung gagamitin natin na driver. Itong version A. Ayan. Firmware. Ito. Itong dalawa na yan. I-run natin yan. So, umpisa na natin. Kailangan tama yung pagkainang yun. Ayan. And, so, big credit nga pala kay Sir Joel Rasio Huerto at saka kay Jerome Laliag. Sila yung may nag-rate na itong firmware na ito, itong Huawei Reloaded 2023. Kapag nilagay natin to, nalpak natin to, kailangan may tutunog sa ating, kung gumagamit kayo ng, so, gamit muna tayo ng maliit na speaker para malaman natin. Lagyan natin yung speaker. Ready na natin yung pang-jumper natin. Itong maliit na copper wire. So, pwede din kayong gumamit guys ng ganito. Yung pang solder. Puto lang tayo ng maliit. So, kung wala kayong makuha ang any metal conductor. So, anong yung gagawin? Plug nyo yung saksakan or yung adapter ng modem nyo. So, diinan nyo muna to. Diinan natin. Diinan muna natin. Tingnan natin mga 5 seconds. Make sure dalawa. Maliit lang. Kailangan hindi umilaw yung natin, yung modem natin. Pag hindi umilaw, successful yung pag-jumper natin. So, try na natin.
species. So naputol pala. So ulitin natin. Naputol yung color white. Ayan. Ginamper natin ang color white. Hinangin lang muna natin. Make sure maano yung hinang na. Yan, naputol yung color white. Lagyan natin yung pang-jumper. Balik tayo sa basic. Ayan. Jumper natin. Tapos saksak natin. Kailangan hindi umilaw. So, pwede na natin tanggalin. So, huwag nyo na munang lalagay itong USB. Huwag muna natin lalagay itong USB. Kasi, i-run muna natin yung drivers. First, i-run natin itong ADB driver. So, press any key to continue. Enter. Then ito naman yung Huawei driver. Tayo lang natin. Magra-run siya. Kita nyo naman. So, ayan. So, press any key to continue. Enter lang natin. Then, sunod natin gagawin yung USB na natin. So, itong USB. Lagay na natin para ma-detect yung ating PC. So, tutunog yan. So, yun. So, para makita nyo na ano yung so punta tayo sa device manager. Information, ayan. Device manager tayo. So, punta tayo sa USB. So, kita nyo. Tanggalin muna natin. USB. Pag tumunog, pwede na natin i-run yung version. So, version 8 tayo. Dito tayo kasi naka-sticker yung natin, yung barcode natin. So, i-run lang natin ito. So, kita nyo ha. Ayan. Kita nyo ba? Tira natin ito.
version A. So, ulitin nyo kung nalilito kayo. Ito yung comparison. So, yung model natin naka-barcode na sticker is version 8 tayo. So, ayan. So, version 8, run natin o. Hintayin lang natin. So, starting yung USB loader natin. So, erasing plus. Connect element to continue. Device connected. Ayan. Success. Erasing plus. So, hintayin lang natin. Yung tumunog success na yung pag-ano natin. So, enter lang natin. So, sunod natin itong ito naman na E310 as 938 version A firmware. Nauna yung sunod yung kanina is yung loader. Ito naman. I-run natin. So, yan. Kita nyo, umilaw yung natin. Yung yung board. So, hintayin lang natin. Start flashing. Installing B310S938 Huawei Reloaded 2023 firmware at saka yan. So, hintayin lang natin to. So, ayan. So, nag-boot up. Umilaw yung natin. Iba nga. So, hintayin lang natin. So, continue. Kasi, ayan, nag-run yung natin, system. Ayan. So, block 70, 1,000 plus. So, ayan, nag-run. So, ayan. Hintayin lang natin matapos yung pagpa-flashing niya. Kasi automatic. Mag-blink-blink yan at saka tutunog yan pag tapos na. So, pag ganyan, pagtapos na, so, hintayin lang natin. Yun. So, reboot your modem. So, ayan. Reboot modem, install finish, press any key to exit. So, ganun lang. So, enter lang natin. So, katunog-tunog lang pag hindi natin tinanggal to. So, i-ano lang natin siya. I-resolve natin. Tatanggalin yung solda ng ating board. Ayan. Tanggalin na natin. Ayan. So, dito natin makikita kung successful ba yung pag i-debran natin or yung pag-open line. So, i-resolve muna natin ito. Tanggalin natin yung solda. Close na natin ito. So, ayan. Coral light doon na siya. Then, punta tayo kay
natin. So, hindi na siya naging color red. Which means, successful yung pag-debrand natin. So, ayan. Ang nangyayari dito ng username at saka password. So, username, password, ilagay lang natin. Admin. Okay. Admin. Hindi brand na siya. Lagay lang natin admin. Login. So, update. Admin, update natin. So, mamaya na muna. So, next lang natin. So, ayan, kita nyo na ma-smart, naka-smart tayo. So, then, yung model niya is Huawei 4. Sorry. Huawei 4-405. Huawei-0451 kasi napalitan na. So, next lang natin. Next lang natin to. So, current password, user, admin. Then, new password, admin 1 lang natin. So, confirm password, admin 1. So, finish lang natin. Ayan. So, ayan, na-detect na yung natin, smart. So, ayan. Save password. That's it. So, tapos lang natin. So, ayan. So, ano na siya, updated. Updated na yung version niya. Kita niya naman. Pwede na siya smart. So, dito naman, kung gusto niyo mag-change ng IMEI, so, ito na yung mga sa device information niya na nandito na. So, ayan. So, Huawei Reloaded Firmware 2023 final by Joel 22. So, big credit sa'yo, Sir Joel. Puerto Gracio. So, ayan. So, minsan nakaka-online transaction din natin ito si Sir Joel. So, dito tayo sa dial up, sa network and settings. So, pwede natin baguhin. Kagandaan dito is pwede natin baguhin. So, automatic na. Or pwede nyo gawin OTA only. So, apply. So, okay. Ayan yung model na natin. So, mag-restart siya. Kasi pinalitan natin ng LTE mode. And depende sa inyo kung anong gusto niyo mode or yung sa network. Anong gusto niyo palitan. So, yung band selector niya din is meron. So, ganyan is walang signal. Pwede niyo palitan siya pwede siyang automatic. I-auto nyo lang. Ayan. Automatic. So, kailan natin. So, bumalik. So, ganun lang kadali. Then naman, pag sa smart naman, or pag change kayo ng IMEI, so, dito tayo sa device status. So, dito,
pwede kayo magpalit. So, kalimitan nagpapalit ng change ng IMEI sa mga cellphone nyo, sa settings nyo. So, pwede nyo lagyan ng IMEI para magamit nyo yung tawag dito, yung Smart Rocket SIM na unlimited data. So, pwede kayong mag-change ng IMEI dyan. So, lagyan nyo lang ng IMEI. So, meron tayong pagkukunan ng IMEI, then dali lang naman pag ano. So, sa next video natin, pwede natin lagyan o mag-upload tayo ng for changing yan ng IMEI. So, ganito lang muna yung video natin. Sana may natutunan kayo. So, medyo mababa na kasi. Ayan. So, successful yung pag-deliveran natin or yung pag-open line natin ng modem. Ayan. So, nandiyan na yung lahat sa device information. Nandiyan na yung latest status, statistic, then, ayan. So, nandiyan na lahat mga bossing.